mo ba ako? Gusto mo rin ba or naghahanap ka ng roof rack? Welcome back sa aking Mumunting channel. First of all, gusto ko samantalin itong moment na to para magpasalamat sa mga nag-subscribe sa aking Mumunting channel. Malaking bagay yan para sa akin, kaya maraming salamat sa inyong lahat. Marami sa inyo na nanonood sa akin ay most probably owners na rin ng Kia Sonet or mga nagbabalak or nasa shortlist nila ang kumuha ng Kia Sonet. And sa tingin ko, marami din sa inyo, kagaya ko, na naghahangad din ng roof rails para sa Kia Sonet nila kasi isa yun sa mga kumukumpleto sa itsura ng Sonet. Para sa akin kasi hindi ko gaano maramdaman ang pagiging SUV or pagiging isang crossover na isang sasakyan kapag walang roof rails. Ang problema, by the time of this filming, wala tayong mabilhan ng OEM na roof rails para sa Kia Sonet. I mean, hindi siya laganap. Pero worry not kasi mabibili mo naman siya sa kasa. Yun nga lang, maghihintay ka na ilang araw para makuha siya. Pero at least, di ba, magkakaroon ka. Or other choice mo na is bumili online. Nung nag-inquire ako last June or I think 7 months ago na yata, available sa system nila yung blueprint ng Sonet at yung corresponding parts nito. Ang problema, walang pricing pa as of that time kasi nga kalalabas lang. So ang sabi sa akin ng taga-parts, i-request na lang daw muna nila yung parts na ini-inquire ko, tapos balikan ko na lang next time baka sakaling available na. Ang siste kasi nila, ito disclaimer ko lang, itong mga sinasabi ko sa inyo base lang sa sinabi sa akin ng taga-parts, okay? Keep in mind, bago lang yung Sonet sa market. Ang siste kasi nila daw sila mag-i-inquire kapag wala pang price ang part na pinapatanong ni customer. Tapos yung management or admin sa Kia Philippines ang mag-update ng pinaka-system nila para mag-reflect yung price. Kaya ang ginawa ko nung June ay pina-inquire ko na agad yung roof rails at ibang mga parts na gusto ko malaman. Kagaya nga nung star map. So, ayun. Ang price niya ay 7,000 each. Tapos 14,000 naman kapag buong set na para sa roof rails ng Sonet. Ang catch lang doon, sabi sa akin, kailangan mo lang talaga maghintay. Estimate nung kausap ko is 2 to 3 months waiting time. Pwedeng mapaga, pwedeng mapatagal. Pero that was then. Ngayon kasi bali-balita dun sa Sonet Club kung saan ako nabibilang may paparating daw sa Pinas na si Kia mismo ang magdadala. Ngayon, hindi ako sure dyan like usual. Hindi ko na inusisi pa yung bali-balita na yan. Anyway, yung 14,000 na price tag na yun, pwedeng magbago siguro. Keep in mind na lang yung katagang prices are subject to change without prior notice. Meron din tayong option na umorder ng parts online. Ngayon, pagdating sa parts regarding sa Sonet, ang daming mura sa India. Ang problema lang paminsan is yung language barrier. Pero yung pinakamatinding problema doon is yung proseso at yung cost ng shipping. May kasamahan tayo sa Sonet community na nakagawa na nito. Mabilis nga din niya nakuha Congrats sa'yo pre, ang ganda ng kinalabasan. Kaso ang downside, napagasto siya na malaki kasi nga dahil sa shipping. Pasensya na pero ayoko muna i-share para na rin sa privacy ng tao. Ayoko lang siyang pangunahan. Basta ang lesson doon is mapapamahal tayo kapag kinonsider nila na malaking item yung ipapadala nyo sa Pilipinas. Moving on, kung gusto nyo pa rin ng roof racks or roof rails, may other options pa rin naman tayo. Isa na dyan is yung mga universal na either adhesive lang or need magbutas. Kung magbubutas kayo, mataas chance na matibay yan at pwede nyo kargahan ng mga racks or box. Pero siguro pagawa nyo na lang sa kakilala nyong mga shop na alam nyo maayos gumawa kasi kalaban nyo dyan is yung tulo or ulan ng tubig in the long run. Pero kung mag-adhesive lang kayo, huwag nyo nang balaki na magkarga pa sa taas ng bubong kasi nga baka mahulog o kaya baka liparin tapos mag-cause pa ng accident sa kalsada. Meron din dyan mga local shops na gumagawa ng kalidad na rails at racks kagaya ng SR Performance. Meron pang isang alternative na local brand din kagaya ng RMS, just to name a few. Halos same concept pero iba ang designs. Pero point out ko lang muna na hindi ko pa inalam kung meron sila mga options na pwede ikabit sa Sonet. Basta ang alam ko lang, isa sila sa mga magaganda gumawa, quality-wise. At meron din malamang nakakita na sa inyo nung mga Sonet na may roof box sa kaka-Google search nyo. Enter Thule, isang Swedish brand na may solid na reputation pagdating sa mga accessories kagaya ng mga roof boxes. They were kind enough na i-entertain mga queries ko at naging understanding at matulungin talaga yung staff nila para ma-address mga concerns ko. And at the same time, maliwanagan ako sa mga products nila. Kaya shoutout sa Thule Philippines at kay Sir Florante para sa pag-asikaso sa akin all throughout sa pagiging matanong ko sa kanila. Located nga pala sila sa ground floor ng CEO Building, EDSA Corner, Connecticut, San Juan, Metro Manila. Ang landmark niya is kahilera niya yung mga mamahaling brands like yung Jeep, yung Audi,
Pero pagitan siya ng Petron at Ford. Nasa tapat niya ang MRT line sa pagitan ng Santolan MRT Station at Ortigas MRT Station. Itour ko lang kayo na mabilisan dito sa showroom nila. Thule is founded nga pala in 1942. Pero hindi na tayo magdi-deep dive sa history niya. Pero with that being said, sa ganung katagal, ang solid na ng reputation niya ever since. Si Thule kasi specializes on gears. Mas nakilala siya ng mga tao more on travel, outdoorsy lifestyle, camping, mga ganyang kategory. Pero hindi lang about doon ang mga offerings nila. Meron din sila mga bags, strollers, carriers, and the list goes on. Yung mga nasa malls, usually mga bags lang yung tinitinda nila. Unlike dito sa mismong showroom nila, dito talaga meron sila mga outdoor gears kagaya ng mga roof racks at tents, aside pa sa mga bags na ino-offer nila sa malls. By the way, hindi ko na usisa isa-isa yung mga products on display nila. Basta meron sila dito mga bike racks, roof racks, crossbars, camping tents, pati mga rooftop tents at tow bar mounted tents, awning, chairs, etc. etc. For their pictures at specific prices, you may head over to their showroom here at San Juan or visit their website na lang for your reference. Or you could reach out to them via this number. Pero prefer nila as much as possible through Viber sana para makapagpresenta sila sa inyo na maayos ng mga products nila at hindi sila malimitahan sa call at text lang. Ngayon, let's get down to business. Sa mga naghahanap ng roof rails para sa Sonnet nila, malamang kaka-google nyo na padaan din kayo sa ibang unang pictures ng Sonnet na may roof box sa taas, kagaya nito. Wala man roof rails na binibenta si Thule para sa Kia Sonnet, meron naman sila alternative pang tapat sa rails ni Sonnet na hindi load bearing. At kung ako ang tatanungin nyo, mas functional naman siya ng di hamak kumpara dito. Pwede nyo ma-achieve ang ganitong setup gamit ang products ni Thule. Sa halagang 27,150, magkakaroon ka na ng crossbars na swak para sa kotse nyo. Mind you, we are talking about the crossbars pa lang. Ito nga pala yung components or yung nilalaman nung set sa nasabi kong price. Para naman sa box, nagre-range siya sa 45,000 up to 145,000. Kayo na lang mag-add kasi magdedepende ang final price niyan sa roof box na mapipili nyo. Bago kayo magpakabit, paalala ko lang, may increase sa total height to so pwedeng maapektuhan yung nakasanayan yung parking habits nyo. Ingat-ingat lang baka yung paparadahan nyo may height restrictions. Di nyo alam tapos bigla kayo sumabit na lang. Susukatan naman yan ng tauhan ng Thule para maging aware kayo sa bagong height na ng kotse nyo. Nang sa ganun makatulong ito sa panguhula nyo. Yung ibang mall kasi may mga height clearance na naka-indicate bago ka pumasok sa parking. Yung ibang malls naman wala. Ito nga pala prices nila kung sakali. Add ko lang may apat tayo na uri ng bubong ng sasakyan na pwedeng lagyan ng accessories ni Thule. Normal roof, flash rail or yung integrated, raised rail, tsaka pre-installed fixed points. Yung mga naka-EX or SX, counted siya sa category na flash rail. Ngayon nga lang, kung magkaklam kayo direkta sa roof rail, para sa akin delikado yon. So, kung hindi naman kayo mapipigilan, do it at your own risk. Samantalang yung mga naka-LX, pasok naman siya sa category na normal roof. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ngayon, yung kinaganda nitong mga ganitong style, kagaya ng sa Thule, is sa taas ng pintuan siya nakaklamp. Aside sa mas capable siya na magkarga versus sa stock roof rails na OEM ng Sonnet, safety-wise, mas less nakakatakot ang mga to. Advantage nito, security-wise, meron siyang susi para di naman agad basta-basta siya manakaw, unlike sa iba na mura na alternatives niya. Tsaka meron silang shape na ganito, parang pakpak ng eroplano. Ito ay aerodynamically tested and designed to lessen yung wind noise when traveling. Another advantage uli ni Thule is sure kang hindi siya basta-basta kinakalawang. Unlike sa mga copycats na hindi kilalang brands, dahil maganda ang pagkaka-rubber coated na din daw niya, at syempre made of finer materials to. At dahil rubber coated daw siya, hindi rin siya basta-basta nakakasira ng pintura ng kotse nyo. Hindi ako endorser ng brand nila, I'm just stating facts. Sa mga naka-EX or SX naman, pwede pa rin kayo magpalagay ng ganito kasi merong option si Thule na sa gilid lang ng rubber strips ng bubong itatabi. Kagaya nito. Pero kung balak nyo nga rin siya, I'd suggest puntahan nyo showroom nila para masukatan kayo ng footkit. Huwag kayo basta-basta mag-o-order muna online kasi wala pang specific na footkit para sa Sonnet. Meron sila doon mga nakaabang na pwedeng mag-fit sa Sonnet kaya ina-advise talaga din nila na kung magpapakabit na, mas maganda kung dumayo muna sila sa showroom para makapag-test fit. Kung kukuha naman kayo ng roof box, avoid nyo lang yung sobrang haba ng roof box para di tamaan yung shark's fin antenna at nang maisaran nyo na maigi pa yung hatch sa likod. Although hindi lahat covered, meron din silang warranty para sa mga roof boxes nila.
At kung sakali, free installation din sa kanila. To sum it all up, ang aabutin ng buong package na yun as a whole, naglalaro sa 69,000 something up to 172,000 something. So, there you have it. Sana may natutunan kayong bago sa episode natin ngayon. A big shoutout nga pala sa Tuli Philippines at kay Sir Florante para sa pagtulong niya sa akin na maibahagi sa inyo yung mga bagay-bagay na ito. Kung interesado kayo sa mga produkto nila, bisitahin nyo sila dito sa showroom nila sa San Juan. Ang gaganda ng products nila at kahit alin doon, ang masasabi ko lang you can't go wrong with Tuli. Hanggang dito na lang muna, hanggang sa muli, paalam muna pansamantala.